Alam niyo po ba kung bakit walang nuclear power plant ang Pilipinas? Yan po ang malaking katanungan na i-discuss ko ngayon. Siguro karamihan po sa atin mga Pilipino ngayon ay namumuhay na hirap sa bayarin sa elektrisidad. Totoo po yan. Kahit ang inyong tagapagsalita ay malaki rin ang binabayaran na kuryente sa Meralco monthly. Sa totoo lang po ay ilang beses na kami naputulan ng kuryente pero nababayaran din naman namin at naikakabit ulit. Minsan nangungutang kung saan-saan para makabayad lang dahil kawawang mga bata kung walang kuryente, walang aircon, walang electric fan, kaya lalo lang sila mahirapan. Isa sa mga problema ng mga Pilipino ay kuryente. Minsan hindi sapat yung supply kaya nagkakaroon ng rotating brownouts at ang mataas na bayarin sa kuryente. So, dalawang problema ito. Supply at presyo. Biro pa nga dati ng isang rapper na vlogger, si Hambog ng Sagpro, sa interview kay Alma Moreno ni Karen Davila. Video po ito na nilagyan ng ibang boses. Ang solusyon ay simple lang daw. Kaya daw po kasi mataas ang bayarin sa kuryente dahil sa ang tataas ng poste ng kuryente. Di ba nakakatawa? So dapat daw ay ilagay sa baba ang mga kable ng kuryente para bumaba din ang presyo ng kuryente. Sa totoo lang guys, natawa ako sa joke na ito by Hambog ng Sagpro. So mabalik po tayo sa topic natin. Bakit walang nuclear power plant ang Pilipinas na operational? Dahil kung tutuusin, isa ito sa pinaka-epektibo at safe na solusyon sa kakulangan at mataas na bayarin sa kuryente. Di po ba? Nakakalungkot guys dahil lalo tayong naghihirap, lalo tayong napag-iiwanan ng ibang bansa. Lalo tayong nasasadlak sa kahirapan. Mabagal ang pag-unlad dahil sa ganitong problema. Siguro yung iba po dyan hindi nila naiisip ito. Yung iba naman ay walang pakialam. At yung iba talaga ay walang alam. Zero balance. Alam nyo ba guys, napakasimple lang ang sagot kung bakit sa kabila na meron tayong nuclear power plant at ito ay matatagpuan sa Bataan, Morong Bataan. Kaya ito hindi pinapagana dahil lang sa, alam niyo po ba kung ano yun? Mamaya ko na po kayo sasagutin, bibitinin ko po muna kayo. Hayaan niyo po muna ako magkwento tungkol dito sa Bataan Nuclear Power Plant. It was 1973 nang i-anunsyo ni late President Ferdinand Marcos na ang planong pagtatayo ng nuclear power plant. Ito ay in response dahil sa nagkaroon po ng economic crisis, nagkaroon po ng oil crisis noong 1973 dahil sa oil embargo na ginawa sa Middle East. Dahil nagigera po yun yung Israel at saka Arab countries. So naapektuhan po tayo, naapektuhan yung Philippine economy. So ang naging response dito ni late President Ferdinand Marcos ay solusyon na magtayo ng nuclear power plant. So ayan po, 1976 nang simulan na ng Westinghouse Electric Company ang pagtatayo ng Bataan Nuclear Power Plant sa budget na $500 million. 1979 natigil naman po ang construction dahil nagkaroon ng insidente sa US na kung saan ang isang nuclear power plant doon ay nagkaroon ng leak. So ito naging dahilan para silipin ng mga anti-nuclear organization ang pagtatayo ng Bataan Nuclear Power Plant. Pero hindi po ito napigilan. 1984, nung malapit nang matapos ang nuclear power plant, nagkaroon naman po ng anomalya sa budget
Mula sa orihinal na $500 million ay umabot na po ito ng $2.3 billion. February 1986, napatalsik sa pwesto si late President Ferdinand Marcos, na pinalitan naman ni late President Cory Aquino. Sa bagong administrasyon ni President Aquino ay napagdesisyonan nito na itigil na at wag na ituloy ang pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant dahil di umano sa pagtutol ng mga residente ng Bataan at dahil na rin daw sa integridad o pagkakagawa o konstruksyon ng Bataan Nuclear Power Plant. Kaya ito itinigil. Maraming eksperto ang nagmungkahi na buksan o kaya i-convert na lang ito sa oil, coal, or gas-fired power station. Pero hindi pa rin ito naaprubahan. Bakit kaya? Bakit kaya hindi ginawa ng remedy ang nuclear power plant na ito? Kaysa mas malaki daw ang gagastusin kung i-convert or bubuhayin uli ito. So marami ang lumabas na issue dito guys. Maraming kumukontra hanggang ngayon. Pero kung ating i-analyze ang sitwasyon or lalawakan natin ang ating pag-iisip, simple lang naman ito. Ideya kasi ito ni late President Ferdinand Marcos, di ba? 1986 napatalsik siya sa pwesto dahil sa people power. Lahat ng masasamang bagay, lahat na pwedeng ibintang sa kanya, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan, pagpatay, pagdukot, pagpapahirap sa mga kontra gobyerno. So lahat yun at marami pang iba ay ibinintang sa kanya. So mabalik tayo sa Bataan Nuclear Power Plant. Ito ang naging problema ng mga sumunod na administrasyon. Kung bubuksan ang Bataan Nuclear Power Plant, magiging puntos ito kay late President Ferdinand Marcos. Siyempre, ideya niya yon kasi siya ang nagpagawa nito. Sad to say, ayaw ng mga kontra kay late President Ferdinand Marcos na makita or maalala man lang ng mga tao ang mga mabuting nagawa niya at ang mga magagandang proyekto na napatayo niya. Kasi nga, ang gusto nila maalala lang si Ferdinand Marcos na napakasamang tao, walang kasing sama. Actually guys, kaya nga meron tayong anibersaryo o taunang paggunita ng people power upang hindi makalimutan ng mga tao na napakasama di umano ng pamumuno ni late President Ferdinand Marcos. Nakakalungkot. So mabalik tayo guys sa kuryente. Bataan Nuclear Power Plant. $2.3 billion ang nasayang dahil lang sa ayaw ng iba dyan na maalala ang mga mabubuting nagawa at ang mga magagandang proyekto ni Ferdinand Marcos. Siguro guys, dito maraming magre-react. Marami dyan sasabihin mali ito, mali yan, mali ako. So open naman tayo dyan sa mga opinion ng iba. Kasi para sa akin, hindi na importante yan. Past is past. Siguro ang kailangan natin ngayon ay solusyon. Hindi turuan. Hindi siraan. Hindi sisihan kasi nangyari na. Hindi naman talaga natin alam kung ano ang nangyari. Ano ang tunay. Ano ang hindi. Ano ang propaganda. Ano ang mali. Kasi minsan ang kwento may dagdag, may bawas, may sobra, may kulang, 'di ba? So mabalik tayo sa kasalukuyan. Kung ating titingnan, karamihan ng mga mauunlad na bansa ngayon ay gumagamit na ng nuclear power. Tulad sa US, meron silang 58 nuclear power plants. 'Di ba ang dami? Samantala tayo, meron isa pero hindi operational.
kahit ang mga barko at submarino sa US at iba pang mayayaman na bansa ay nuclear powered na. Ito ang malungkot na katotohanan na napag-iiwanan na tayo, di ba? Pataas ng pataas ang bayarin sa kuryente, pataas din ang bayarin sa tubig. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan tayo magtitiis? Lalong naghihirap ang mga Pilipino. Hanggang kailan tayo magiging duwag na subukan ang pamamaraan na ginagawa naman ng ibang bansa? So ayan po. Maraming salamat po sa pakikinig. I hope na may natutunan kayo kahit konti, or sana nabuksan man lang ang inyong kaisipan sa mga bagay na dapat, sa mga hindi dapat, sa mga pwedeng subukan na makakatulong sa mga tao. So ayan guys, kung nagustuhan nyo po ang ating napag-aralan ngayon, please follow or subscribe sa ating channel. At marami pa tayong i-discuss na mga makabuluhang bagay na makakatulong sa ating buhay sa mga susunod nating video. Marami pong salamat.